thanks, because He's given Jesus was His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Tayo po ay Parang ayaw po yung mag-video. nanalangin sa Diyos. Tayo po ang lahat ay po at tayo lumak sa Panginoon. Dakilan namin Ama, mamahilan sa lahat. Narito kami Panginoon upang pagpasalamat ang batang si Natalia Panginoon. At bawat isa Panginoon ay nagkaisa sa oras nito upang magkasama-sama Panginoon at pagpasalamat sa iyo ng kanilang mga magulang man sa Brother Jimmy Lord, na kung saan Panginoon ay itinuro mo sa amin ang mga panganay Panginoon ay lapit sa iyo ayon sa iyong mga kasulatan. Kaya Panginoon, narito kami upang ganapin Panginoon ang mga habilin mo sa iyong mga salita. At samahan mo kami Panginoon, tulungan mo kami Panginoon, bigyan mo kami ng knowledge and wisdom Panginoon upang magawa namin ang mga bagay nito nang naayon po sa iyong kaluhutan. Lord, salamat sa iyo ng marami Panginoon, at ang lahat ng bagay nito ay aming hinihiling sa iyo, aming pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. So, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumpleto po ba ang mga ninong at ninang? Ako lang. Hahabol po yung iba, ano? Ano po yung picture ka dahil? Yan. So, tayo po ay dadako sa pagpapasalamat kay Bibi or yung tinatawag natin, kinasanayan natin dedication. So, ang sabi po sa aklat ng mga awit, awit chapter 127 verse 3, sabi dito, narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula, ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Ayan. So, ang pagkakaroon ng isang anak ay hindi isang madaling bagay. No? Pero ito ang nagbibigay ng kasiyahan sa mga magulang, ano po, lalo na kay Sister Erica at kay Brother Jim Lee, na kung saan kahit anong hirap, kahit anong pagod ang pinagdaanan sa paghahanap buhay, pag nakita yung kanilang anak ay nagbibigay ito ng kasiyahan. No? So, ang sabi ng Biblia, no, ang anak daw ay pamanang sa Panginoon nagmula. So, ang mga magulang ay, tayo ay mga binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang mag-aruga at mag-alaga sa isang bata o sa isang anak. No? So, kung tayo ay maraming anak, marami kang pagpapala na binibigay ang Diyos. No? So, sinasabi dito sa verse 4 and verse 5, ang sabi dito, gaya ng mga palaso sa kamay ng magdirigma ay ang mga anak sa panahon ng pagkabata. So, sino rito nakita ng bala ng palaso? O yung bala ng pana? Yung arrow. Ayaw niya ng Tagalog, ha? Sige. O yung arrow. Nakita na po ba kayo? Ayan. Sa TV. So, paano ba ginagawa ang isang arrow? Ito ay isang uri ng metal, no? So, anong gagawin doon para mabuo yung arrow?
Wini-welding ba? Pinapanday. Pinapanday. Na-forge. Tapos, inuukit para maging isang araw. Diba? So, ibig sabihin, ang pagkakaroon ng isang anak ay hindi isang madaling bagay. Kundi ito ay kailangan mong hubuging mabuti sa ikagaganda ng pamumuhay ng isang bata. Diba? Kasi may mga magulang, may nakita akong magulang, may kapitbahay kami, yung anak niya ay nagmura. Nung magmura yung anak niya, sino mga 3 years old yata yung bata, no? Tapos nagmura. Yung tatay tuwan-tuwa, bang kakagaling nitong anak ko na to? No? So, minsan, ang kailangan natin is pag-aralan, paano ko ba palalakihin ang aking anak? No? So, sinasabi dito sa verse, para daw palaso sa kamay ng magdirigma ang mga anak sa panahon ng pagkabata. So, ang isang palaso, bago mo siya matawag o magamit na isang palaso, ang kailangan mo dito ay hubugin, pandahin. Andun yung panahon, andun yung sakripisyo upang magawa mo na makortihan ng isang araw ng ayon sa kanyang hugis. Ganon din po ang isang bata. Si Baby Atalia ay isang regalong mula sa Diyos para kay Sister Erica at kay Brother Jim Lee. Pero ito ay may kaakibat na isang sakripisyo paano nila uhubugin ang isang bata. So meron akong inihanda ilang mga verses dito, ano po, at ilang mga points sa patungkol sa papasalamat sa Diyos sa pagbibigay nila ng isang sanggol o isang bata. Ano po? Sabi dito, acknowledging the true ownership. Ang tunay na may-ari ng ating mga anak ay walang iba kundi ang Diyos. Tama po ba? So hindi ito pagmamay-ari natin na kung kailangan natin siyang o kung meron tayong planong gawin sa Kanya, gagawin natin. No, kahit na ito ay labag sa Kanyang kagustuhan. Hindi rin tayo kailangang abusuhin ang ating mga anak sapagkat tayo ay tagapag-alaga lamang ng Diyos. No? So, sabi pa dito, like an arrowhead made from metal and the arrow must be sharpened. Ang kailangan natin patulisin. No? Bukod sa pagbuhubog ng arrow, kailangan mo pa itong patulisin upang pag ito ay tumama, ay pwedeng lumusot. Diba? So, ang bata, ay kailangan natin bigyan ng tamang panahon, tamang pansin. Paano natin siya uhubugin para maging siyang isang tunay na tao na mayroong takot sa Diyos. Diba? Marami kasi mga magulang, basta na lang bumuo ng isang anak. Hindi ganon ang pagbubuo, kundi meron siyang kaakibat na tamang pagpaplano at tamang pag-aaruga sa ating mga anak upang siya ay mapalaki natin ng mayroong takot o pagtatakot sa Diyos. Sapagkat kung ang isang bata ay pinabayaan ng mga magulang, ito ay mapapalayo sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ng isang magulang ay yung madala ang kanyang anak sa paanan ng Panginoon. Yun ang pinakamabuting pagmamahal. Kasi yung mga bata, lalo na kapag nagiging teenager na, meron na silang sariling kaisipan. Kapag ang ating mga anak ay lumaki na at napabayaan natin siya dun sa gusto niyang gawin, kahit ito ay labag sa kalooban ng Diyos, minsan, kasi mahal ko yan kaya ayaw kong pagalitan. Mahal ko yan kaya ayaw ko siyang paluin. Kaya minsan, ang mga bata, lumalaki sila na nagiging sumain sa magulang, naging malayo sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig, at sabi ng Biblia, ang palo daw ay huwag mong ihihiwalay sa iyong ina. Ano ba ang purpose ng palo? Sino rito ang nakaranas mapalo ng nanay? Yan, dadalawa lang. Yung iba napaka-spoil. Hindi napapalo. Ay, yun na, mas mabigat. No? So yung palo ay tinuturo ng Biblia na kailangan mo raw gamitin upang ituwid ang ating mga anak. Kasi yun yung tunay na pag-ibig. Kung maging tayo na mga mananampalataya, tayo ay pinapalot din ng Diyos. Ang purpose ni God ay upang ituwid tayo ng ating Panginoon. Sabi pa dito, proofs of loving God. So, ibig sabihin na tayo na mga magulang,
kapag ang ating mga anak ay tinuruan natin na tumawag sa Panginoon, kapag ang ating mga anak ay tinuruan natin at sinanay natin na ilapit sa Panginoon, nagpapakita daw yun ng patunay na pag-ibig sa Diyos. Di ba? Yung mailalapit mo siya sa Diyos, maituturo mo sa Kanya na merong Diyos na dapat niyang paglingkuran. And then number 3 is yung tinatawag na commitment. No? So ano ba yung commitment? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 4 na wag daw nating ipamumungkahi sa ating mga anak ang pagkagalit. Kasi merong mga magulang, wala silang control, no, sa kanilang mga anak. Alam nyo, may mga magulang na para bagang yung kanilang kamay lagi nakakasa. Alam niyo nakakasa? No? Na kapag nasagi, no, ba nakakasa, pag nasagi siya, umiigkas. Yan. Ibig sabihin, may mga magulang na kapag konting pagkakamali ng mga anak, nakakaranas siya ng pamalot. Na, ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 6, favorite ito ng Tamang Family. Ephesians chapter 6. Ano? Yung verse 1 ang kanilang favorite. No? Pero dito sa verse 4, yung sabi dito, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Yung tamang pagtuturo sa mga bata, ano po, huwag daw yung, sabi doon ay, ipamumungkahi sa galit o ibubugso sa galit. Ano po, hindi dapat na matutunan o masanay ng magulang na yung bata ay laging pinagagalitan. May tamang pamamaraan paano mo tuturuan ang iyong anak na lumapit sa ating Panginoon. So bilang mga magulang, ano po, meron dito sa Genesis chapter 12, chapter 22, verse 1 to 12, alam niyo yung kwento ni Abraham at saka ni Isaac? Sino nakakalam nun? Ba? Si Abraham ay matanda na at humihiling siya na magkaroon siya ng anak. Diba? So, ilang years po ba ang hinintay ni Abraham para magkaroon siya ng anak? Sino nakakalam? Diba? 80 years old? 100 years old. Diba? So, 100 years old si Abraham nung siya ay magkaroon ng anak. So, sa haba ng panahon na kanilang paghihintay, dumating yung panahon na dinilig ng Panginoon at naalala ng Panginoon yung kanyang hinihingi. Sino ang asawa ni Abraham? Si Sarah. Ilang taon si Sarah nung alalahanin ng Panginoon? 80? Walang? 90? 10 na lang. 90 years old, diba? So 90 years old, nung siya ay biniyayaan ng Diyos na magkaroon ng anak, na ito ay si Isaac. Diba? And then after nabigyan sila ng Diyos ng anak, ito ang sabi ng Panginoon. Dalahin mo si Isaac sa bundok na kung saan ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin bilang hain. Ito niyo yun? After how many years na tumatawag ka sa Panginoon, after ilang taon na nakikiusap ka sa Panginoon, nabigyan ka ng anak, and then sasabihin ng Diyos, pagkatapos kang bigyan, dalahin mo doon yung bundok yung anak mo at ihain mo sa akin bilang hain na handog. Kasi sa Old Testament, uso yung inihahandog sa Diyos. Ano po, kapag ikaw ay may hinihingi sa Diyos, ihahandog mo siya, gagawa ka ng dambana, lalagyan mo ng kahoy sa ilalim, no? At doon ay susunugin yung hain. No? Sa Old Testament, gano'n. Kaya, yung time na ito, na si Abraham ay binigyan ng Diyos ng isang anak, and then sabi ng Diyos, ihanda mo sa akin si Isaac para maging hain ng handog. So, anong ginawa ni Abraham? Siya ay bumangon ng maaga, no? At dinala ang bata kung saan itinuro ng Panginoon. Walang question.
Hindi siya nagsabi, Lord, after 25 years, after 100 years, na nakikiusap ako sa iyo na bigyan mo ako ng isang anak, and then biglang nung binigay mo, ay kukunin mo sa akin. Kaya tinawag si Abraham na father of, Father of? Salvation. Ay, Father of ano? Father of all nations. Butag din, Father of ano? Father of? Faith, ayun. Nasa isip ko na, hindi ko lang talaga masabi. Diba? Father of faith. Kasi yung kanyang pananampalataya ay mayroong kaakibat na pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Meron mong ibibigay mo yung sarili mong anak, samantalang yung anak mo kapag nadapa, nasasaktan yung puso mo. Diba? Tama po ba? Ganun ba yung mga magulang dyan sa likod? Kasi yung mga nino at ninang para mga bata pa, di ko matanong tungkol sa mga anak nila. No? Kaya yung mga magulang sa likod, ang tinatanong ko. Diba? Pagka yung mga anak natin ay nadapa, sige, talagang yung sakit ng damdamin ng isang magulang nararamdaman. Diba? So kaya importante, ano po, na sinasabi dito, is masunod natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat ang isang bata ay biyaya na nagmumula sa Panginoon. Ito ay hindi sa ating pagmamayari, no? Kundi tayo ay binigyan lang ng Diyos ng pagkakataon upang sila ay ating algain, upang sila ating palakihin ng mayroong pagkatakot sa Diyos. Ito? Kaya sa mga magulang na narinito ngayon, lagi nating iisipin ang mga anak natin ay isang biyaya na mula sa Panginoon. Ito? Na kailangan nating turuang mabuti, hubuging mabuti sa daan ng ating Panginoon Diyos. Diba? Okay, so narito tayo ngayon. So yung baby nawawala, kahanap ko yung baby. Ayan, so continue po tayo, ano po, ang isang sanggol ay siya ay nasa stage na wala pa siyang muwang, di ba? Ang sabi ng Biblia sa aklat po ng Matthew chapter 5 verse 14 and 15, ganito po ang ating napapakailan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takanan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ito. So ano po ba ang ibig sabihin nito? Ano po? Ang sabi doon, ang isang sanggol ay katulad ng isang kadiliman. Ibig sabihin, wala siyang alam, wala siyang alam na gawin, kundi ang kumain at umiyak. Tama po ba? So ang mga magulang, tayo yung nagsisilbing liwanag sa ating mga anak. Anumang bagay na makita sa atin, anumang bagay na marinig nila sa atin, yun ang kanilang paniniwalaan. Diba? Kanina, kwento ko nga sa inyo, merong isang bata na nagmura. No? Tapos tuwan-tuwa yung kanyang tatay, ang galing ng anak ko, nagmura, ang gatong ng mura ng anak ko. No? So yung bata, lalaki siya na yung pagmumura pala tama, kasi yun yung kanyang natutunan. Kaya tayo, ng mga magulang, kapag ang bata ay nandun sa stage na siya ay tinuturuan, ang kailangan tayo maging maingat. Huwag natin siyang dadalhin dun sa mga lugar na kung saan nagiging magulo. Huwag tayo magpaparinig sa kanya ng mga salita na alam natin sa sarili natin na ito ay hindi tama. Sapagkat anumang bagay na kanilang marinig sa atin, iisipin nila na ito ay tama. So, ngayon po, ay dadako tayo sa atas ng mga magulang. Meron lang pong ilang katanungan para sa mga magulang at inaanyayahan ko po kayong tumayo. Yung pong mga magulang lamang. Para po sa sanggol na si Baby Atalia, meron lang po ditong katanungan.
Sabi po dito, ang isang bata ay isang handog na mula sa ating Panginoon. Ang kayamanang mula lamang sa Diyos. Sa mga tingin sila ay pag-aari ng Diyos at tayong mga magulang ay inatasan lamang upang sila ay arugain, mahalin, palakihin at hubugin ayon sa kanyang dakilang kalooban. So bilang mga magulang, napakahalaga po na lubusan nating maunawaan at maisakatuparan ang mga obligasyong nakaatang sa ating mga balikat. So Brother Jim Lee, kayo po ba ay nangangako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapulungang ito? Nagagawin ninyo sa tulong ng Diyos ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Atalia ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya. Maraming pong salamat. Sister Erica, kayo rin po ba ay nangangako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapulungang ito na gagawin ninyo sa tulong ng Diyos ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Atalia ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Marami pong salamat. Kayo po ba na mag-asawa, Brother Jim Lee at Sister Erica, ay nangangako din na magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Marami pong salamat. At kayo rin po ba ay nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Atalia sa isip, sa salita o sa gawa? Yan, maraming pong salamat. At sa pagkakataon na dumating yung panahon na lalaki na ang batang si Atalia at siya ay tatawagin ng Panginoon sa kanyang paglilingkod, kayo ba ay nangako na hindi magiging hadlang sa kanya upang siya'y magkaloob ng kanyang buhay para sa ating Panginoon? Hindi ko magiging hadlang. Marami pong salamat. So tayo pong lahat ay manalangin. O dakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito Panginoon ang mag-asawang Sister Erica at Brother Jim Lee, na kung saan Panginoon ay pinagkalooban mo sila ng isang anak Panginoon na si Atalia. Panginoon, dalangin namin na ang mag-asawang ito ay pagkalooban mo ng karunungan na nagmumula sa iyo. Karunungan kung paano nila aalagaan ang batang si Atalia. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo sila, Panginoon, sa panahon ng kahirapan o sa panahon ng kaginawaan sa kanilang mga buhay. Nanawa, Panginoon, sa kanilang pamumuhay bilang mga mananampalataya, ay tuturuan nila ang batang si Atalia na maging isang mabuting bata, maging isang mabuting tao na may takot sa iyo at naglilingkod habang pinahihiram mo sa kanilang mga buhay. Lord, salamat sa iyo na marami. Pagpalain mo ang mag-asawang ito, Panginoon, sa mabiyayang pagbibigay mo sa kanila ng batang si Atalia upang maging kasama nila sa kanilang pamumuhay sa sanglibutan ito. Lahat po ng ito, Ama, ay aming hiling sa iyo at pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po sa inyong mag-asawa. At para naman po sa mga napiling ninong at ninang, maaari po ba kayong tumayo? Yan. So bakit nga ba kumukuha ng ninong at ninang? Ang sabi ng iba, para daw pagdating ng Pasko, marami ang regalo. No? So kapag dumadating dun sa panahon na ang mga magkumpare o magkumare ay nagkakaroon ng pagkakatampuhan, ang sabi nila magkasaulian na lang ng kandila. No? Ang ninong at ninang ay tinatawag itong pangalawang magulang. So kayo ba handa na maging pangalawang magulang? Ay parang hindi po. Nagkamali po yata kayo, Brother Jim Lee, Sister Erica. Hindi, biro. So, tayong lahat, o kayong lahat na mga ninong at ninang, meron lang ilang katanungan. Ang mga 1 to 50 po ito, so ready po kayo. Yan, para naman po sa mga napiling ninong at ninang, bilang mga pangalawang magulang kay Baby Atalia, kayo po ba ay nangangako na kayo po ay susuporta sa mag-asawang si Brother Jim Lee at Sister Erica upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya?
Salamat po. Kayo rin po ba ay nakahanda upang ipanalangin si Baby Atalia at maglaan ng pagkakataon na maituro sa kanya ang salita ng Diyos? Marami pong salamat. At kayo rin po ba ay handa na maging isang magandang halimbawa para kay Baby Atalia sa isip, sa salita, at sa gawa? Maraming pong salamat. Tayo pong lahat ay manalangin. Pagdakila namin Diyos na mapangyarihan sa lahat, narito Panginoon ang mga napiling ninong at ninang. O Lord, alam namin na mayroong dahilan kung bakit sila ay pinili mo. Mayroong dahilan, Panginoon, kung bakit sila ay pinili ng mag-asawang Brother Jimmy at Sister Erica na maging pangalawang magulang. Ikaw ang nakakabatid ng kanilang mga isipan. Ikaw ang nakakabatid ng kanilang mga puso. Dalangin namin, Amang Banal, na nawa sila ay maging isang mabuting halimbawa sa batang si Atalia, Panginoon. Upang ang batang si Atalia, Panginoon, kapag sila ay nakita, kapag sila ay narinig, Panginoon, ay meron makukuhang aral, Panginoon, ng batang si Atalia at magiging nilang inspirasyon ang mga ninong at ninang sa kanyang pamumuhay at sa kanyang paglaki. Tulungan mo, Panginoon, ang mga ninong at ninang upang maging mabuting halimbawa sa batang si Atalia, upang makapagbigay ng inspirasyon sa batang ito hanggang sa kanyang paglaki. Amang Banal, salamat sa iyo ng marami sa lahat ng mga bagay nito. At ito po ang aming hiling, ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong magsiupo. At Brother Jim Lee, pwede niyo pong kunin yung mga candles. Okay. Pasindi po ng isa. Tapos, sindi ko kayo, Brother Jimmy. Tapos, bigay niyo po sa mga ninong at ninang. Sindihan niyo po. Ninang ka? Kurang ka na kasi. Pwede ka na mag-ninang. Ano ba? Sige po, kuha po kayo sa ninong ng sa parents ng candle. Ninang ka? Upo ka dun, oh. Meron pa dun. Dalawa pa yun. Meron pa dun. Brother Jimmy. Dalawa pa yun. Yung dalawa. Sige po. Sige na. Bilisan po natin kasi maubos yung candle, matatapos tayo nito. Ayan. Tapos yung mga nasa likod po, yung mga ninong at ninang, kuha na po kayo, tapos pasindi na din po sa mga ano. Ayan. Ayan. Ingat po at baka matuluan. Magsindihan na lang kayo. Masabihan na. Magkakaroon kayo ng experience. Meron pa? Yun, siya. Pero lang, sabi mo. Ayan. So okay na po ba? Lahat na po ba meron? Ipan mo. Isinta mo na lang. Patayin mo na lang pagka doon. Ayan. So lahat na po ba ng ninong at ninang meron? Si Sister Erica wala. Wala. Ayan. So, anong meaning ng candle? Ano mga batid, ano po? So, ang sabi ng Biblia, sa Book of Matthew chapter 5 verse 14 and 15, ang ilawan daw ay hindi inilalagay sa isang takalan o sa ilalim ng mesa, kundi ang liwanag ay inilalagay sa isang lagayan ng ilaw upang magliwanag sa buong bahay. So, kapag ang isang ilaw ay ating pinatay, ano ang ating makikita?
Dilim. Kadiliman. Diba? So ang kadiliman, katulad ni Baby Atalia, siya po ay nandun pa sa isang tinatawag na kadiliman. Ibig sabihin, wala siyang alam, kundi ang lahat ng kanyang nakikita ay iniisip niya na ito ay tama. So tayo mga magulang at mga napiling ninong at ninang, kayo po yung magsisilbing liwanag. No po? Subukan niyo po na patayin ang inyong mga ilaw, mga ninong at ninang lang. Apo, patayin niyo po. Yan. So kung dumating dun sa panahon na ang mga ninong at ninang ay namatay yung kanilang mga liwanag, ang isang paraan upang makarecover tayo sa pagkilala sa ating Panginoon ay ang makakita tayo ng ilaw. Nako, ay ang gagawin natin, kukuha tayo ng sindi kay Brother Jim Lee at kay Sister Erica. Sindi po kayo, tapos sindihan niyo po yung mga nasa likod. Ayan. So, ibig sabihin, meron tayong pagkakataon na yung mga ninong at ninang ay lalapit sa kanilang kumpare o kumare upang magkaroon ng liwanag na nagmumula sa Panginoon. Brother Jim Lee, Sister Erica, subukan niyo pong patayin ang inyong ilawan. Ayan. So, yung panahon sa buhay natin, hindi natin naiiwasan na tayo ay dumadako doon sa kaguluhan. Kaguluhan ng ating isip, problema, meron tayong isang ilawan na pwedeng malalapitan. Pwede po kayong magsindi. Ang liwanag na ito ay nagmumula naman po sa ating Panginoon. Ibig sabihin, merong isang Diyos na pwede nating lapitan sa panahon ng ating pangangailangan. At ang liwanag na ito na nagmumula sa Panginoon, ang siyang tutulong sa atin upang tayo ay manatili na mayroong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. So maaari na po nating patayin yung ating mga ilawan. At tayo po ay sama-samang manalangin. Madakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin, Lord, na Ikaw ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Ang isang kandila na to, Panginoon, ay isang halimbawa lamang para sa amin, na ito ang magsisilbing liwanag para sa batang si Atalia, na ang bawat mga magulang, ang bawat mga napiling pangalawang magulang o ninong at ninang Panginoon, ang naghahawak ng liwanag na ito, na magsisilbing lalapitan ng batang si Atalia sa panahon ng kanyang pangangailangan. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na narito ngayon, upang maging kasangkapan sa ikatututo, Panginoon, ng batang si Atalia, upang sa kanyang paglaki, meron siyang liwanag na makikita na magtuturo ng kanyang mga landas upang makalapit sa iyo at ikaw ay paglingkuran. Lord, salamat sa iyo ng marami sa oras na ito, at ang lahat ng bagay na ito ay aming hiling sa iyo at pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So ngayon po, tayo naman ay dadako po sa, pwede nyo na pong patayin yung inyong ilaw. Tayo po ay dadako sa pagsasign ng certificate. So, tatawagin ko na lang po, isa-isa. Siguro po mga 6 tapos na tayo. Dito lang. Kay Edwin Castilla. So, kay J.R. Balvin. Sino po ang nandito? Jul Mark Mandehado. Daming pin yan. Okay, maraming pong salamat. Jericho Luizas. Pwede niyo pong picturean, yan daw po ay ebidensya sa Pasko. J.R. Fernandez, Mark Leo Vincent, Jarwin Mendoza, na si Brother Berwin. Yes. Ninyo Eris,
JR, salamat. Ay, si JR pala to. Ebenezer Miranda. Sa Bicol pa. Hintayin po ba natin? Francis Hona. James Russell Cortez. May pala. Sa certificate ng ano. Romulo Bitito. Isimulong. Darwin Bukayaw. Ganda ng ha? Angelito Zamora. Hindi. Ayun po si ganda ng perma nito. Ito po. Oliver Cancela. Magka-perma pandok po. Jason Kama. Kasali ka rin? Brother Jeremy. Okay namang ninong niyan. Ano yan? Import. Eduardo Esteler. No. Gabriel Dihan. Wala. Wala sigurado ka. Lawrence Castilla. Yung bandang ballpen na wala na. Wala na, wala. Ballpen. Reynard Ramos. Brother JM Siraber. Buka ka sa Facebook ko ha. Sa Facebook. Bakit Jay? Jerome Escolano. James Kenneth De Los Santos. Racel Pastor. Wala po. Bani Banyes. Merjun Obligar. Sister Aubrey Dihan. Wala po. Sister Jeng Ray. Ray. Pastes yan. Para po wala sa December. Dalaga. Wala po. Married, ha? Wala po. Julans Obligar. Si Kate Angela. And Francine Ray. Merly Bitito. Shara Joy. Gwen. Gwen. Emperado. Enterado. Ang cute-cute ni Gwen. Pinaka-cute na ninong. Sister Ashley. Ay. Cute din daw. Si Ate Pinky oh. Ganun pa. Si Ate Pinky oh. Wala po siya. Joseph. Si siya. Hindi na. Wala na. Si Sheila Marie. Sheila Marie. Sorry. Nalampasan. Nalampasan ko, sabi ko siya, susunod tayo. Ako. Meron pa po bang nandito na hindi po natawag? Wala na po. Wala na po. Okay, so marami pong salamat sa mga ninong at ninang. Ngayon naman po sa kay Brother Jim Lee.
Sister Erica. Yan, marami pong salamat. Yan, marami pong salamat at sa atin pong pagtatapos, inaanyayahan ang bawat isa na tumayo at tayo ay mananalangin bilang pagtatapos. Nadakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat, aming dinudulog sa iyo, Panginoon, si Baby Atalia, Panginoon. Sa kanyang murang edad, O Lord, ay narito ay nilalapit namin siya sa iyo bilang mga salita mo sa banal na kasulatan, Panginoon, na mga maliliit na bata ay hayaan namin lumapit sa iyo. Kaya narito, Panginoon, ang batang si Atalia, Panginoon, amin itong pinagpapasalamat sa iyo, O Lord, at dalangin namin na siya ay iyong palakihin ng mayroong pagbanal na pagkatakot sa iyo. Maging ang kanyang mga magulang, Panginoon, ay pagpalain mo, Lord, tulungan mo sila upang kanilang anugain ng mabuti ang kanilang anak, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ang batang si Atalia ay mapalaki nila na mayroong banal na pagkatakot sa iyo. Ngayon din, O Lord, dalangin namin ang bawat napiling ninong at ninang ng batang si Atalia, Panginoon. Dalangin namin na sila rin ay patuloy mong pangunahan sa kanilang pamumuhay. Patuloy mong pagpalain sila, Panginoon, upang maging isang pagpapala din naman, Panginoon, sa batang si Atalia. Ganyan din, O Lord, ang lahat ng mga narito ngayon ay pagpalain mo, Panginoon, bilang mga saksi sa gawain ito, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang patuloy kang paglingkuran habang ang bawat sa amin ay nabubuhay. Lord, salamat sa iyo ng marami sa lahat ng mga bagay nito at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa iyo at pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Woo! Hello guys! Kayong magpa-picture at yung po mga para sa baptism. Uy! Pang after ng picture po, doon na po tayo sa may swimming pool para po sa baptism. Yung mga